There's a rope up above me and a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for the blessings on me. Thank you, Lord, for the blessings on me. Thank you, Lord, for the blessings on me. To God be the glory. Things inside your heart you think no one understands. When you smile and face them on your own, when you're all alone and there's no one else around, does your smile disappear when you're alone? My Father knows just what we're going through. My Father knows He's reaching out to you, and there's no need to run from Him. He loves you so. Come to Him, my Father knows. There's no need to run away. You cannot hide from Him, 'cause He sees all the hurts you have inside. When no one seems to care or even understand, He's always there. In Him you can confide. My Father knows just what we're going through. My Father knows He's reaching out to you, and there's no need to run from Him. He loves you so. Come to Him, my Father knows. Our Father knows just what we're going through. Our Father knows He's reaching out for you and me, and there's no need to run from Him. He loves you so. Come to Him, my Father knows. Come to Him, my Father knows.
Father knows. Amen. So, purihin ng Panginoon and maraming salamat sa mga nag-render ng special number and good evening sa atin pong lahat. Ano po? At salamat din sa mga bisita natin ngayong gabi. Ano? So, purihin ng Panginoon. And tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos and nilingan ko po na ang lahat ay magsitayo. And para po sa pagbasa natin ng salita ng Panginoon, yung mga musician natin, baka pwede nang mag-move forward dito sa harap. Ayan. Sa Matthew chapter 6. Okay, Matthew chapter 6 and verses 31 to 34. Ayan. Ito po ay very familiar na passage dahil alam ko po, marami ng beses na ito po ay narinig natin. At the same time, ito posibleng napag-aralan na rin. Ano po? Matthew chapter 6 verses 31 to 34. At sundan po ninyo, at ito po ang sabi ng mga talata. Therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all things, or of all these things. But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Manalangin po tayo, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pong gagawing pag-aaralan. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap at magturo po sa amin. Bigyan mo rin po kami, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa iyo, na kung saan ito po ay magiging paraan para amin pong maintindihan at maunawaan kung ano po ang mensahe mo at kalooban mo para po sa aming lahat. Mangusap ka sa aming kalagitnaan, O Diyos, at tunay po na ibuhos mo ang pagpapala para po sa bawat isa sa amin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kaayusan, maging ang katagumpayan, O Diyos. Ikaw po ang aming inaasahan na magkakaloob nito para po sa amin. Salamat po, Panginoon. Muli kaming makapag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so maaaring na po kayong makaupo. Well, gusto lang nating batiin ng happy birthday si Ate Rose at saka si Ate Nelly. Yung kanta nila kanina parang walang kakaba-kaba. Hindi sila nakikita yung kaba nila dahil yung kopya nila hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw ng mabagal, mabilis ang galaw. Ano po? So happy birthday Ate Rose, Ate Nelly, at parang pag nagbe-birthday gumaganda. So kaya parang paganda ng paganda yung mga celebrants natin. So ito po ang ating pag-aaralan for this evening. Know your priorities well. So alamin natin kung ano ba yung ating prioridad sa buhay. Kasi naniniwala ako, ito pong Matthew chapter 6 na ito, patungkol po ito sa provision o pangangailangan ng tao. Lahat naman tayo, alam ko po, in need. Lahat po tayo, merong pangangailangan. Sino ba sa atin dito ang walang need? So, pwedeng ang iba sa atin, ang kailangan kagalingan para sa kanyang kalusugan, sa katawan. O kaya pera para sa mga bayarin, sa mga kailangan nating pagkagastusan. O kaya marami pang bagay. Pero alam nyo, sabi rito, sa verse number 31, therefore take no thought, saying, what shall we eat? Parang sinasabi ng Panginoon, huwag niyong problemahin yung kakainin. Okay? Naintindihan niyo po ba? Sabi ng Panginoon, huwag niyong problemahin yung kakainin. Pangalawa, huwag niyong problemahin yung inyong iinumin. Ito'y parehas na napakahalaga sa atin.
pagkain at maiinom? Or wherewithal shall we be clothed? Yung ating pananamit, yung ating kasuotan. So tignan nyo yung sinasabi ng sa verse number 31, ito ay puro mahalaga. Pagkain, maiinom, syempre yung isusuot. So more on para sa ating physical needs. Yung mga kailangan ng ating katawan. Sabi ng verse number 32, may mga klase raw kasi ng tao na ito ang kanilang problema. Ito yung kanilang hinahanap. Kaya nga, mahalagang maintindihan natin, know your priorities well. Lahat ng iyan, kailangan natin. Pero ano ba ang prioridad natin? Okay? Sabi ng verse number 32, for all these things do the Gentile seek. Okay? Para maging malinaw sa ating lahat, itong ating pinag-aaralan. Pag sinabi ho kasi sa Bible na hintil, dalawang klase. Pwedeng yan yung mga tao mismong hentil o kaya pinakikilala ng Bible na ito yung mga hindi mananampalataya. Okay? Pwede yan mismo yung mga barbaro, yung mga hindi Hudyo. So sa madalit salita, hindi sila yung mga bagay na kumbaga aware sa ginagawa ng Panginoon. Pagdating sa verse number 32, for all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Tignan nyo yung mga hentil naghahanap nito. Pero yung anak daw ng Diyos, hindi to hinahanap. Ang Ama natin ang naghahanda para sa atin. Naintindihan po ninyo? Nililinaw lang natin mga kapatid, malaki ang pagkakaiba ng hentil at ng Hudyo. Okay? So sabi ng verse number 32, for all these things do the Gentiles seek. Ang hinahanap nila, pangangailangan, provision. Pero ang mga Kristiyano, ang hinahanap, pagdating sa verse number 33, hindi yung mga bagay na yon. Ang hinahanap natin, yung kalooban ng Diyos. Kasi ang sabi ng verse number 32, yung lahat daw ng kailangan natin, problema nung Ama yun sa langit. Ewan ko po kung naintindihan yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Yung mga hentil, ang hinahanap nila, saan makukuha ng kakainin? Okay? Yung mga Kristiyano, ang dapat hanapin, ang Ama sa langit. Kasi nasa Panginoon na yung lahat ng atin pong pangangailangan. Kaya yun ho yung sinasabi po rito ng Biblia. Ngayon, ano ba ang prioridad ng mga anak ng Diyos? Baka hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo na parang kagaya ng mga hintil na ang ating hinahabol, trabaho, pag-aaral, o kung ano pa man, kasi nga ang tingin natin doon yung provision. Mga kapatid, Kristiyano na po tayo. Sa harapan ng Diyos, tayo po yung mga Hudyo. Hello po. Naintindihan niyo po ibig ko sabihin? Dapat ang hinahanap natin, hindi yung opportunity sa mundo. Dapat ang hinahanap natin, kalooban ng Diyos. Kasi yun ang sabi ng verse number 33, but seek you first. Hindi sinabi niyang gumaya kayo sa hintil. Maghanap kayo ng magandang lupa. Maghanap kayo ng magandang kumpanya. Maghanap kayo ng magandang opportunity sa mundo. Ang sabi ng Panginoon, kayong mga anak ng Diyos, ang hanapin nyo yung kingdom ko. Kasi nasa kingdom ng Diyos yung provision. Amen? Tandaan po ninyo, gaano mang kalaki ang kumpanya, gaano mang karami ang kapital niyan, gaano mang kayaman ng may-ari niyan, hindi niyan ibibigay sa inyo yung kayamanan niya. Naintindihan po ninyo? Kahit pa magpakasubsob kayo sa trabaho, hindi kayo payayamanin ng amo nyo. Ang nagpapayaman, yung may-ari. Tama po ba ako, mga kapatid? Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo? So anong sabi po rito? Yung mga hintil, for all these things do the Gentiles seek. Naghahanap sila ng opportunity sa mundo. Pero ang mga Kristiyano, ang opportunity natin nasa kingdom ng Panginoon. Amen? Alright, verse number 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, yung hinahanap na mga hentil, meron sa bahay ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan natin ng susuot, kailangan natin ng makakain, kailangan natin ng maiinom. Yan ang hinahanap ng mga hintil sa mundo. Pero ang mga Kristiyano sa bahay ng Panginoon, doon nila masusumpungan ng lahat ng ito. Kaya nga mahalaga po ang ating binibigyang pansin sa buhay.
kung ano ang prioridad mo, yon ang gusto ng puso mo. Naintindihan niyo po ba? Kung ano yung inuuna mo o sino yung inuuna mo, yon ang nilalaman ng kalooban natin. Kung sino o ano ang priority natin, tama po ba? Yung prioridad natin, magde-determine yan ng laman ng ating puso. Kung ang prioridad natin, pag-aaral, ibig sabihin, nakasalalay ang kinabukasan mo sa pag-aaral lang. Kapag ang prioridad natin, pagtatrabaho, ibig sabihin nun, nakasalalay yung ating pag-asa sa trabaho lang. Pero kapag ang prioridad natin, Panginoon, lahat ng iyan, itinitiwala natin sa Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Kaya nga, know your priorities well. Siguraduhin natin, tama yung pinipili nating inuuna natin sa buhay natin. I have nothing against business. I have nothing against yung trabaho and even yung pag-aaral. Lahat ng yan, kailangan natin sa buhay natin kasi diyan dadaan ang pagpapala ng Diyos. But what I am trying to emphasize is, hindi dapat higit yan sa una mong iniibig sa buhay mo. Yan yung Panginoon. Amen? Naalala nyo ang Ephesian Church. Ang Ephesus Church ay kilala as a loving church. Ang unang inibig nila sa buhay nila, alam nyo kung sino? Ang Diyos. Pero nung sila'y sinuri ng Panginoon, magaling sa doktrina, magaling sa mga katuruan, but you know, the Bible says, thou hast left thy first love. And that is the Lord. Kaya kahit gaano tayo kagaling sa Bible, kahit gaano kaganda ang estado ng ating pamumuhay, kapag ang Panginoon naman ay iniwan natin, pinagpalit natin yung ating pag-ibig sa Kanya. Ano ang sabi ng Bible? Kayo ay mangangailangan. You know, sabi ng verse number 34, take therefore no thought on or for the morrow. Ibig sabihin, wag na kayong mamroblema. Sumunod na lang kayo. Hello po. Naniniwala ba kayo na kayang i-provide ng Diyos yung ating mga pangangailangan? Naniniwala ba kayo na alam ng Diyos na marami tayong pangangailangan? Ngayon, ang tinuturo ng Panginoon, hindi kayo maghanap ng maraming opportunity sa mundo. Hanapin ninyo yung kingdom ng Panginoon and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen? Kaya nga mga kapatid, we are all in need for daily provisions. For good health. Tama po ba ako? Lahat tayo, kailangan natin yan araw-araw. Habang tayo'y nagkakaedad, nararamdaman na natin. Dati, medyo bata-bata pa tayo, malakas pa loob natin, hindi pa tayo magkakasakit. Pero habang nagkakaedad, nararamdaman na natin na parang palapit ng palapit yung paghina ng ating katawan. Tama po ba? At nararamdaman natin na parang kaya pala pag nagkakaedad, nag-iiba ang emosyon. Sabi nila, kapag nagkakaedad daw, nagiging sensitive. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Pag nagkakaedad, nagiging sensitive? Hindi ko pa kasi nararamdaman eh. Kuya Joy, hindi mo pa rin nararamdaman. Tama, sila lang. Sila lang, nararamdaman nyo na yon. Di ba? Parang matampuhin. Madaling baka may birthday tayo rito, baka matamaan natin. Happy birthday po, tabi-tabi po. Anong ibig ko sabihin? So lahat ng yon, iniisip natin na dahil sa tayo ay may pangangailangan, naghahanap tayo ng seguridad. Ano ba ang prinsipyo ng bangko? Diba? Alam niyo ba ang prinsipyo ng bangko? Bakit tayo ini-encourage mag-ipon? Para someday, meron tayong mahuhugot. Tama po ba? Para someday, pag nangailangan tayo, meron tayong makukuha. Hindi kaagad tayo lalapit kung kani-kanino. Yung inipon muna natin. Tama po ba ako? Pero ganun pa man, mauubos yun. Hindi tayo kayang sustentuhan noon sa lahat ng ating pangangailangan. Hello po. Pero ang Panginoon, and all these things, lahat ng iyan, kayang ibigay ng Diyos unlimited. Tama po ba ako?
Hello po, hindi natin mauubos yung provision. Yung kagalingan, pwedeng gumaling tayo ngayon dahil may pera tayo, nagpa-check up tayo, uminom tayo. Pero pag naubos yan, magkakasakit ulit ang tao. Hello po. Kaya ang tama, hanapin natin yung kaharian ng Diyos at yung kanyang katwiran. Huwag nating hanapin yung magaling na doktor. Huwag nating hanapin yung mayamang kumpanya. Ang hanapin natin, kalooban ng Diyos. Dahil lahat ng kailangan natin, kayang ibigay ng Panginoon. Amen? Kaya nga, ito ho ang magandang pag-aralan natin ngayong gabi, dito po sa ating tinatalakay. Naalala nyo, title natin, Know Your Priorities Well. Tama? Ano po ba ang dapat maging prioridad natin? Uulitin ko po, I have nothing against sa mga pangarap natin, plano natin sa buhay, hindi mali ang nagtatrabaho. Uulitin ko po, hindi mali ang nag-aaral. Kami ho, mag-asawa, itinataguyod namin yung anak namin na makatapos kasi wala kaming nakikitang mali. Pero hindi dapat yun ang kanyang maging sandalan. Ang dapat maging sandalan at sandigan niya sa buhay ang Panginoon. Dahil makakatapos siya sa tulong ng Diyos. Amen? Makapagtatrabaho siya sa tulong ng Panginoon. Amen? Kakain siya sa tulong ng Diyos. Yung kanyang pinagsusumikapan ngayon, paraan yon o daan ng Diyos para ibigay yung blessing. Ang hirap naman nung gusto natin maraming blessing. Saan dadaan? Wala tayong ginagawa sa buhay. Naintindihan po ninyo? So kung gusto natin ng maraming blessing, natural, bigyan natin ang Diyos ng dahilan para padaanin niya. Hindi naman ho kalooban ng Diyos na makapulot tayo ng bag ng puro pera. Tingin ko ang kalooban ni Lord, makapulot ako na isang bag na puno ng mga pera. Yung umaabot na mahigit 1,000,000. Sino sa inyo kung nakapulot ng ganon, magta-tithes? Wala. Pambihira. Hindi kayo makakapulot. Sino ho sa inyo ang makakapulot ng 1,000,000, magta-tithes ng 100,000? Taas ang kamay. Sige po, pag nakapulot kayo, Pastor, pag ako nakapulot ng bag na may 1,000,000, magta-tithes ako ng 100,000. Taas ang kamay. Isipin nyo, wala pa nga, nagdadalawang isip kayo, mahal yun 100,000 . Isipin, sabi nga kayo, kahit 200,000 pa yan. Isipin niyo mga kapatid, ang tanong, meron kayo makakalaglag dito ng 1,000,000? Parang, kung dito lang tayo ikot sa Bagong Baryo, parang wala makikita ang bag na may 1,000,000 dito. Pwede pa siguro, 1,000,000 na ulistahan ng utang. Ano ibig sabihin mga kapatid? So, yung mga ganong pangarap, hindi ho pangarap yun fantasy yun. Ang gusto natin, magic. Ang Diyos po ay nagtuturo ng reality, hindi ng magic. Hindi ng fantasy, hindi ng imagination. Ang Diyos po ay nabubuhay at nagtuturo sa realidad. Kaya mabuhay tayo ng may katotohanan. Tama po ba? Gusto natin ng provision. Pero ito ho ang magandang matutunan natin. Number 1, be wise in choosing your priorities. Again, be wise in choosing your priorities. Bakit? Kasi nga, very tricky. Alam niyo kung bakit? Balikan natin yung Matthew chapter 6, verse number 31. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Sino sa atin ang hindi nag-iisip ng kakainin? Sige nga po, sino sa atin, sino man dito, ang hindi nag-iisip ng kakainin? Siguro yung mga bata. Hindi nila iniisip kung ano yung kakainin. Basta uupo sa lamesa yan, ano ulam? Tama po ba ako? Anong kakainin? Hindi nila tinanong, may pagkain? Tama po ba? May pera ba tayong pambili? Walang ganong tanong. Ang issue dyan, ano ulam? Ito ulit. Prito na naman. Nilaga na naman. Anong prito? Pritong itlog, nilagang itlog. Kaya pala nagagalit. Di ba? Pritong itlog, nilagang itlog. So anong ibig kong sabihin? Hindi ba't lahat tayo nag-iisip ng ating pangangailangan? Tama po.
Ngayon, sabi ng verse number 31, therefore, salitang therefore, nagko-conclude yan sa previous na sinabi ng Panginoon. Sila kasi namumroblema. Therefore, kayo, wag na kayong mamroblema. Bakit kaya? Kasi nga, ang Panginoon natin nagpapakilala sa kanila at sa atin na ang Panginoon natin kaya niyang i-provide yung lahat ng ating kailangan. Kasi ang issue dito, naniniwala ka ba? Hello po. Naniniwala ba tayo na ang Diyos natin sa langit Diyos na makapangyarihan? Kaya nga pag nagpe-pray tayo, Ama namin na nasa langit ka, sambahin alan mo mula sa langit at sa lupa. Tama, na siyang gumawa ng lahat. Totoo po ba yon? Baka mamaya ang tawag doon bulalas lang ng bibig, wala naman pala sa puso. Hindi naman pala tayo naniniwala na kaya ng Diyos natin yon o ginawa ng Diyos natin yon. Kaya nga eto po, sabi ng verse 31, therefore take no thought saying, what shall we eat? Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gumaya sa kanila na namumroblema. Kilala niyo ba si David? Anong sabi ng Psalm 23? The Lord is my shepherd. Tama po ba ako? Psalm 23 yan, kung kabisado ninyo. Anong sabi ng Bible? The Lord is my shepherd, I shall not want. Totoo ba yon na hindi na siya pangangailangan? Ang totoo niyan, may pangangailangan. Pero meron siyang kapayapaan sa isip niya na yung kanyang kailangan ibibigay ng kanyang shepherd, and that is the Lord. Tama po. Okay. Ngayon, ang sabi ng verse 31, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Lahat ng yan, sabi, for all these things, okay, do the Gentiles seek, but for your heavenly Father knoweth that ye had need of all these things. Therefore, seek God's kingdom and His righteousness. Kasi nandoon sa kaharian ng Panginoon ang blessing. Sino ho sa inyo ang pumunta ngayon at naniniwala na pag-uwi siya'y pagpapalain? Hello po. Sino ho sa inyo ang naniniwala na kaya pumunta rito, siya ay pagpapalain ng Diyos? Malungkot ho kayo pag hindi kayo ganung paniniwala. Kumbaga sa mundo, malas nyo. Sa dami ng pumunta sa church, hindi kayo na-bless. Tama po ba? Samantalang ang Diyos nagbubuhos ng pagpapala sa inuuna yung gawain ng Panginoon. Kaya tignan niyo po yung sinabi ng verse number 32. For the heavenly Father, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Imagine niyo yung sinasabi ng verse number 32, advance. Hindi pa kayo nanghihingi, alam niya na. Tama po ba ako? Kung iniintindi niyo po yung statement na sinabi ng Panginoon, hindi pa kayo nanghihingi, alam niya na kailangan niyo yan. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. So, meaning, kahit hindi ko hingin, meron nang nakaredy. Ito lang ang problema natin. Dapat maging wise tayo sa pagpili ng una natin sa buhay. Baka kaya tayo hindi nagiging successful, kaya hindi nagiging masaya yung Christian life natin when it comes in provision kasi may iba tayong prioridad, hindi ang Panginoon. So that's the main problem, hindi yung ekonomiya. Naniniwala ako, sabi ng Ephesians chapter 5, verses 15 to 17, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Sabi ng Bible, malinaw, sabi ng Apostle Paul, lumakad daw tayo ng mayroong katalinuhan, wag ng kamangmangan. Bakit? Kasi sabi niya rito, redeeming the time because the days are evil. Ano ba ang ibig sabihin nitong 16 doon sa verse number 15? Maintindihan po ninyo. Yung salitang redeeming the time, hindi ho yun parang ang idea magmadali tayo. Okay?
magmadali tayo kasi pasama ng pasama. Kundi ang ibig sabihin dyan, maging matalino kayo sapagkat ang mundo nang dadaya, pasama ng pasama. Nililin lang ang tao. O tignan niyo po, ano na ang mahalaga sa tao ngayon? Pag-aralan nating maigi, ano na ang mahalaga sa tao ngayon? Kumpara noon, kung titignan natin sa pamumuhay noon, imagine po ninyo, sino ba ang pinanganak dito ng 1950? Meron ba rito 1950? 1960? Walang umaamin ha. Walang. 1965? Walang nagtataas ng kamay. Mas mababa. O 1940? Ayaw nyo ng 60 ha? Ibababa ko ito. 1945. Wala pa rin. Baka naman 1970 kayo. Sumobra naman. Sino rito ang pinanganak ng 1960? Wala. Bihira, mukhang mapapahiya yata ako 65. May 65. Ayan, 1965. Okay, 1970. Higher. Wala na. So isa lang. So ibig sabihin, mga 80s kayo pinanganak. Lower. Lower sa 50. Lower sa 60. 45. Ibig sabihin, yun yung bracket. 45 to 50. O, sino yung pinanganak ng 45 to 50? 1945 to 1950. Ayan. 49. We have 49. We have 1949. We have 1955. Meron ba tayo? 51 to 55. Meron ba? 53. We have 55 to 60. Meron po ba? Meron din. So anong ibig ko sabihin? Nung mga panahon na yon, ano ang mindset ng tao? Sige po, balikan natin. Yung mga panahon na yon, gaano kapayak ang pamumuhay ng tao noon? Paano kumakain ang tao? Paano gumagayak ang tao? Paano nananamit? Paano naglilibang sa buhay ang mga tao? Tanungin natin ang mga pinanganak na mga panahon na yon. Hindi ba't napakasimple lang ng buhay? Tama. Hello po. Makakakita ka bakod noon, puro mga kahoy. Walang mga dekuryenteng bakod. Walang mga dipindot na gate. Tama po ba ako? Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo? Baka hindi pa nga uso ang television noon mga 1940, 1950. Meron na bang TV noon? Alam ko, ang TV pa lang noon sa likod ng tao. Di ba? Tatandaan ko noon, nagkaroon kami ng TV maliit na ganyan, na nakasama pa sa kaset, sa radyo. Yun ang unang-unang TV namin. Proud na proud kami. Bigay ng tito namin galing sa ibang bansa. Ang kulay, black and white. Tapos nagkaroon na kami ng TV, yung kahoy na yung kaha. Yung mas malaki pa yung kaha, doon sa TV. Tapos sinasarap ang ganun yun. Alam niyo ba yon? Inabot ba ng mga kabataan dito yon? Yung parang may accordion na sinasarang ganon. Pag humihina yung boses, pinapalo mo yung ibabaw kasi para lumakas. Pag nilipat yung channel, iniikot na ganon. Tak, 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 tak. Ano ibig ko sabihin mga kapatid? Ganong kasimple ang buhay. Pero ngayon, yung ideyang redeeming the time, ang mundo ay mas lalong nagiging worse. Ang bata noon, ang laro, tumbang preso. Pikyaw. Alam niyo ba yung pikyaw? Hindi yata pikyaw yata tawag dito sa inyo, no, sa amin, sa mga Bulakenyo. Yung may maliit na stick na ganyan, huhukay na ganon. Tapos, di ba, yung ginagano ba yun? Pinapalo ng ganon. Oh, shato sa inyo. Yung torumpo. Alam niyo ba yung torumpo na yan? Na may shate, tapos may pako, ginaganyan mo. So ano ibig sabihin? Ganong kasimple noon, yun ang libangan. Pero hindi nagiging masama ang bata. Hello po. Nagkakaintindihan po tayo. Ngayon, ang libangan ng mga bata, nagiging kurap ang isip. Di ba? Bata pa lang namamaril na. Bakit? Yun ang nilalaro sa computer Akala nila, yung barel, laro lang yon. Pero kinuha yung tunay na barel, ginamit sa mga tao, ay patay.
Naintindihan ninyo? Nakukurap na. So, ibig sabihin, yung ideyang redeeming the time because the days are evil, ibig sabihin, maging wise kayo kasi ang mundo, ini-entice tayo sa mali. Ini-encourage tayo na ang piliin natin yung ganda ng inong-offer ng mundo, hindi yung ako ng Diyos. Kaya anong sabi ng Bible? Maging wise tayo sa pipiliin nating gugustuhin natin. Amen? So verse number 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. I'm not saying na ang technology lahat yan masama. Tandaan ninyo, hindi inimbento yan para gumawa ng masama. Inimbento yan para pagkakitaan. Tama po ba ako? Parang gitara. Diba? Pwedeng gamitin yan sa tama, pero pwedeng gamitin sa mali. Computer, pwedeng gamitin sa tama, pero pwedeng gamitin sa mali. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pero naniniwala ko, yung mga nag-imbento niyan, hindi nila inisip na yan ay gagamitin sa masama. Inisip nila yan, naggamitin para sa advancement ng buhay ng tao. Tama po ba ko? Kaya lang, sobrang talino kasi ng kaaway, ginagamit yan ng dyablo. Kaya pag hindi tayo naging wise sa mga ginagawa natin, ang tendency, tayo ngayon ay hinahatak sa maling prioridad ng buhay. Okay. Tanungin ko po kayo, hindi ba tayo nagnanasa na yumaman? Mukhang maingat kayong sumagot ngayon. Sino ho sa inyo ang gustong yumaman? Pag hindi nyo tinaas ang kamay nyo, habang buhay kayong maghihirap. Sige, uulitin ko ang tanong ko. Sino sa inyo ang nangangarap yumaman? Pag hindi nyo tinaas kamay nyo, habang buhay kayong mahirap. Tandaan nyo yan. Sinasabi ko ngayong araw na ito, ang hindi magtataas ng kamay, habang buhay silang maghihirap. Sige, wag nyong itaas. Okay. Ngayon, ang problema, hindi naman yung pagnanasang yumaman. Ang problema, yung paraan para maging mayaman. Ang sabi ng Bible, yung mga hintil ang hinahanap kayamanan. Ang Kristiyano, dapat ang hanapin, Panginoon. Kasi ang Panginoon, mas mayaman sa meron sa mundo. Kaya kung para sa isang Kristiyano, tatalikuran ng ministry para yumaman, mali ang prioridad mo. Tandaan mo, walang namatay na mayaman na nadala ang kayamanan sa langit. Hindi lang sa langit, maging sa kabilang buhay. Kilala niyo ba si Lazaro nung siya'y namatay at maging yung isang mayaman, sabi ng Biblia, parehas silang namatay, pero parehas silang walang nadala sa kabilang buhay. Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kahit ako, gusto ko rin yumaman. Pero dapat yung akin pong paraan ng pagyaman ay yung paraan ng pinangako ng Diyos. Yung paraan na sinasabi ng Biblia. Tama po ba? Hello po. Kung ang paraan ko, iiwanan ko ang lahat, tatalikuran ko yan kasi nakita ko may offer sa mundo, redeeming the time. Because the days are evil. Baka nakakalimutan mo, ang mundo pasama ng pasama. Hindi mag-aalok yan sa'yo ng pangyaman ng walang kapalit. Tama po ba? Diba? Pag kayo inoperan ng tao, laging merong kapalit. Sa trabaho, ganun din eh. Pag inoperan kayo ng mataas na sweldo, ano sa palagay ninyo ang trabahong ibibigay sa inyo? Kaunti, magaang? Siyempre, yung ibinigay na sweldo, susulitin yan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Totoo po. Wala namang nagtagumpay nang natulog lang, kinabukasan, matagumpay na. Okay. Meron mga nagsasabi, bata pa lang daw, yumaman na. Tama? May mga nagtetestimony na bata pa lang ako, yumaman na ako. Pero bago yumaman yan, may proseso yan. Or else, may ginawa yang kababalaghan. Tama? May pinasok yan na trabaho. Ang tawag doon, easy money. Pero easy
death. Tama po ba? Kaya nga may sumusugal ng buhay para sa pere. Kaya kahit illegal, kahit masama, gagawin nila basta't malaki ang kita. Hello po. Pero pag-aralan nyo, lahat ng gumagawa ng masama, nagwawakas. Tama? Kahit sabihin pa natin na may pinakamataas na kapangyarihan sa lipunan, nahuhuli. Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kasi lahat ng yon may kapalit lagi. Naintindihan po ninyo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ito ang tandaan ninyo. Sa akin, wala na kayong po problemahin. Ako lang ang unahin ninyo. Kaya sabi ng verse number 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kaya nga, ito ang magandang balita sa ating lahat. Lahat ng kailangan natin, hindi ka pa pinapanganak, hindi ka pa nanghihingi, alam na ng Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 6 po yan. For your heavenly Father, sabi ho ng verse number 33, ang linaw-linaw, verse number 32, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Ngayon, anong sabi ng Panginoon? Itong solusyon, unahin nyo ang kaharian ng Diyos. Amen? Kaya yung mga laging inuuna ang Panginoon, umasa kayo, meron kayong tatanggaping provision. Amen po ba? Ngayon, we're talking about provision. Kasi yan yung ating daily needs. Iba pa po yung blessing. Nagkakaintindihan po ba tayo? Naalala niyo ba yung tinuro ni Pastor Dong? Iba yung provision, iba yung blessing. Tama po ba? Kapag inuna natin ang Panginoon, may provision. Ngayon, saan natin makukuha yung blessing? Sa pagtatapat. Ang sabi ng Bible, a faithful man shall abound with blessings. Kung inuuna mo na ang Panginoon at yung kanyang katwiran at nagtatapat ka pa, may provision ka na, may blessing ka pa. Kaya yun yung kombinasyon ng kasaganaan ng Diyos. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, be wise in choosing your priorities. Again, as I said, hindi masama ang mangarap yumaman. Hindi masama ang mangarap makatapos. Hindi masama na mangarap na magkaroon ng mga maipupundar sa iyong buhay o sa iyong pamilya. Hindi masama ang lahat ng yon. Yun nga lang, ano ang prioridad mo? Yung mga bagay na yon o ang Panginoon? Kasi pwede namang inuuna mo ang Diyos, pinupundar ng Diyos yun sa'yo. Hello po. Pwede namang habang nag-aaral ka, may panahon sa Panginoon, may panahon sa pag-aaral. Habang nagtatrabaho ka, may panahon sa pagtatrabaho, may panahon sa Panginoon. Amen? Para lalong sumagana ang biyaya ng Diyos. Kaya ano sabi dito? Be wise in choosing your priorities. Kasi bakit? Lahat ng mga inaalok ng mundo, kailangan natin eh. Edukasyon, di ba natin kailangan? Kailangan natin yan. Pagkain, di ba natin kailangan yan? Kailangan natin yan. Trabaho, natin kailangan? Kailangan natin ang lahat ng yan. Yun nga lang, pag hindi tayo naging wise, ginagamit yan ng dyablo para ilayo ka sa kalooban ng Diyos. O-offeran ka syempre. Diba? Kaysa umatin ka, mag-overtime ka na lang. Sa overtime, doble ang kikitain mo. Pag atin ng church, wala ka mapapala. Yan ang offer ng dyablo. Tama? Ang tanong, yung iyo overtime mo, yayaman ka ba ron? Tanong ko lang po, pag inoti mo yon, yayaman ka ba ron? Pinatunayan mo lang na mas mahalaga yon kaysa sa Panginoon. Tandaan mo, mahalin mo yan, iiwang ka niyan. Sakit ano? Ouch. Marami tayong minamahal, pero hindi naman tayo minamahal. Tama? Yung hindi mo minamahal, minamahal ka. Yun ang mahalin mo. Sino yon? Ang Panginoon. Tama? Kaya iwasan nyo na magmahal ng mga bagay na alam niyo namang hindi naman kayo minamahal. Mahal niyo yung trabaho niyo, mahal ba kayo ng trabaho niyo? Mahal niyo yung pag-aaral niyo, mahal ba kayo ng pag-aaral niyo?
Pag hindi kayo nag-aral, sabihin ba ng pag-aaral nyo, o sige, kahit huwag ka mag-aral dahil mahal kita, ipapasa kita. Mahal niyo yung pag-aaral Tama po ba? Hello po. Mahal niyo yung trabaho niyo. Naku, mahal ko yung trabaho. Sige, kahit huwag kang pumasok, susweldoan kita kasi mahal din kita. Ganun ba ang kumpanya? Hindi. Pag hindi ka pumasok, walang sweldo. Nakita ko yung post si Sister Gypsy Di ba? Totoo naman yun Kaya lang, kailangan Dahil pag hindi ka pumasok, kahit mahal mo yung trabaho mo, hindi ka niya suswelduhan. Tama. Kaya kung mamahalin natin sila, itama yun natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Huwag yung kagaya ng pagmamahal sa Diyos. Amen? Hello po. Dahil baka yung minamahal natin, hindi na pala tayo mahal. Pero siguro po sa inyo, mahal tayo ng Diyos. Kahit nga nagkukulang tayo, hindi siya nagkukulang sa atin Tama po ba? Kahit nga nakakalimot tayo ng pag-attend, siya hindi nakakalimot mag-provide ng kailangan natin Alam niyo ba, araw-araw siya ang bumubuhay sa atin? Tama po ba? Araw-araw siya ang nagbibigay sa atin ng hininga. Araw-araw siya ang gumigising sa atin sa umaga. Araw-araw siya ang nag-iingat sa atin. Tama po ba? Sino sa inyong nag-pray kanina, Lord, ingatan mo kami. Lord, sana bukas gising pa kami. Lord, sana may kakainin kami. Lahat ng yan, hindi nyo hiningi, pero nangyari. Tama po ba? Kasi ang Diyos hindi nakakalimot. Kaya kung may mamahalin tayo, Diyos muna bago ang lahat. Amen? Second thing is, be worth it in choosing your priorities. Sa palagay ninyo, yan bang inuuna ninyo? Worth it ba yan? Sa palagay lang ninyo. Sabi ng Ecclesiastes chapter 1, verses 1 to 3 and verse number 17. Pakinggan po ninyo. Ang nagsulat po nito ay si King Solomon. Okay? Kinilala po siya na pinakamatalino, magaling at pinakamayamang hari. Okay? So, ang sabi po kasi ng Bible, vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Okay. Pag sinabi kasi yung salitang vanity, ang ibig sabihin niyan sa Tagalog walang kabuluhan. Naintindihan mo? Tagalogin natin, walang kabuluhan ang mga walang kabuluhan. So sabihin nyo na, ang gusto natin sa buhay natin, si Solomon, naranasan niya. Okay? Kayamanan. Terrible ang yaman ni King Solomon. Yung kingdom niya, siya ang may pinakamagandang kingdom. Pag sinabi niyang Solomon's Temple, terrible yan. Nandyan yung strength and beauty. Talagang mamamangha ka. Imagine ninyo, wala pang computer noon, wala pang mga makinarya noon na magkokorte ng mga bato para kortihan yung mga batong inilagay sa kaharian ni Solomon. Terrible. Talagang gawa lang ng kamay, hinulma lang ng kamay, isip lang ng tao, walang makinarya, pero nailagay doon sa templo na yon, sa kaharian ni Solomon. Ganon katindi si King Solomon. Ginto ang pag-uusapan, batong mamahalin, terrible yan. Sabihin nyo ng pinakamagandang palasyo o sabihin nating Malacanang sa buong mundo, hindi pa rin hihigit sa kaharian ni King Solomon. But you know, sabi niya, all is vanity. Bakit? Namatay si Solomon, di niya nadala Tama po ba? Okay. Sabi niya sa verse number 3, what profit hath a man of all his labor, which he taketh under the sun? Okay? So, tayong mga magulang, nag-iisip tayo, ano ang iiwan ko sa anak ko? Naiisip niyo po ba yon, mga tatay, mga nanay? Ano ang ipamamana natin sa mga anak natin? Of course, yung lahat ng pinaghirapan natin. Tama ba? Kung ang kaya nating ibigay sa kanila, edukasyon, yun ang gusto nating iwan sa kanila. Yun ang gusto nating ipamana. Tama? Kung meron tayong lupa, hanggat maaari, gusto nating manahin nila. Gamit, gusto nating ibigay sa kanila. Kasi nga, yun ang gusto nating ipamana. Ngayon, ito ang tanong.
What profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? Sabihin nyo na, ang lahat ng gusto nyong iwan, ang totoo niyan, iiwan din nila yan. Hindi nila yan madadala. Tama? Sabi ng verse number 17, I gave my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceived that this also is vexation of spirit. Ibig sabihin, gusto lang natin ito, pero hindi ito ang tama. Nagkakaintindihan pa po ba tayo? So, ang pinag-uusapan natin is, worth it ba yang pinipili mo? Nagtataka nga ako sa mga kabataan na mas pinipili ang magbabad sa mga computer kaysa mag-aral. Yung mga games ba ng mga computer? Pastor, kasi kumikita kami rito eh. Ang totoo, hindi panghabang buhay yan. Tandaan nyo, pwedeng magaling kayo ngayon, pero paglipas ng ilang panahon, may mas magaling na sa inyo dyan. Pero yung pinag-aralan ninyo, hindi matatanggal sa inyo. Inyo na yun. Tama po ba? Si Bishop, doon ho sa pinagpupuntahan namin, meron siyang nakitang bata na nag-a-assist sa amin. Parang tawag doon, kadi ba yun? Yung boy na taga-pulot, taga-assist sa amin. Ang bayad po sa kanya, kundi 300, 500. Depende ho sa laro. 300 to 500. Hindi ho siya nag-aaral na. Siguro mga edad 8 o 10 taon o na nga yata, parang nasa high school level na, inalok niya ng pag-aaral. Sabi niya, Noy, gusto mo, suportahan kita, pag-aralin kita. Alam niyo, sagot ng bata, ayoko na pong mag-aral, kumikita naman ako eh. Hindi habang buhay, kikita siya ron. Tama? Paano kung magsara yung laruan na yun? O kaya, papaano kung maraming magpunta doon na mag-a-assist na kagaya niya, wala na siyang kita? O kaya, iban siya doon. Diba? May magalit sa kanya, may magawa siyang mali, umalis ka dito. Paano niya ibabalik yung panahon na mag-aaral siya? Para maisip niya, kailangan ko pala ito. Naintindihan ninyo? Baka mamaya, yung pinipili natin ngayon, hindi naman worth it. Hello? Sino ba ang may hawak ng pangangailangan natin? For your heavenly Father knoweth. Amen? Alam ng Diyos, may kailangan ka. Bakit kung saan ka punta ng punta? Sabi po rito sa verse number 17, I gave my heart to know wisdom. Kung matalino ka, ang iisipin mo, hindi yung provision lang ngayon. Ang iisipin mo, yung habang buhay na pangangailangan ko matugunan. Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 2, verse number 22, For what hath man all his labor endured the vexation of his heart, wherein he hath labored under the sun. Sige, lahat ng magsumikap, pag namatay tayo, saan mapupunta ang lahat ng yan? Alam niyo po ba na ang atin pong tinanggap buhay na walang hanggan? Nagkakaintindihan po ba tayo? Alam niyo po ba na ang tinanggap niyo buhay na walang hanggan? Hello po. Anong ibig sabihin na buhay na walang hanggan? So meaning, yung buhay sa kabila mas mahaba kaysa sa buhay natin dito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang buhay natin dito, hindi natin alam kung hanggang ilang taon. Tama? Sabi ng Bible, pwedeng umabot daw ng 70, and if by reason of strength, pwedeng hanggang 80. Tama po ba? Mapalad na yung lumalagpas ng 80. Hello po. O, sige po, tanungin ko kayo, hanggang ilang taon nang gusto nyo? Sige po, yun totoo. Okay lang ba sa inyo hanggang 80? O kung pwedeng mas lalagpas pa, pastor, okay sa inyo? Ano po mas gusto nyo? 90, okay ba sa inyo? Parang hindi satisfied. Higher, pastor, 100. Huling tawad.
Tama po ba? Higher o 120? Siyempre, ang gusto natin, humaba pa buhay natin. Tama po ba? Pero hindi natin alam kung hanggang kailan tinakda ng Diyos na mamalagi tayo dito. Ang sabi ng Bible, and as it is appointed unto men once to die. So ibig sabihin, nakatakda sa sino man sa atin ang kamatayan. Hindi natin alam. O ngayon, anong tinanggap natin? Buhay na walang hanggan. Tama? Yung buhay natin sa lupa, buhay na merong hangganan. Ngayon, bakit ko ipo-focus yung buhay ko sa buhay na may hangganan? Meron akong buhay na walang hanggan na yun ang dapat kong pinagkakaabalahan. Tama po ba? Kasi okay lang na mahirap ako rito. Pero sana sa kabilang buhay, hindi naman ako mahirap. Kasi yun, walang hanggan eh. Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kasi ang malungkot, nandoon ka, alam niyo ba, pag pinag-aralan ho natin yung second coming, depende ho sa ating ipinaglingkod, yung iaatas ng Panginoon na responsibilidad o pamumuno sa kanyang bagong itatayong mundo. Naintindihan niyo ho, mga kapatid? Okay. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga Kristiyano ang mamumuno sa bawat bayan. Imagine ninyo, halimbawa lang ito, naglalaro lang sa isip ko. Kung tayo po ay kukunin ng Panginoon at siya ang maghahari dito, i-assign tayo sa bawat bayan, bawat syudad, bawat probinsya, bawat bansa. Kung sakali po na ganun ang sistema ng Panginoon, saang bansa gusto nyong mapunta? Sige po, baka pagkakataon na ito, naririnig tayo ng Diyos. Anong bansa ang gusto nyong mapunta kayo? Halimbawa lang, sige po, hindi man tayo nakarating ngayon, pero sa pagbabalik ng Panginoon, halimbawa, doon ko gustong i-assign ako ng Diyos. Anong bansa? Wala bang nakakaisip sa inyo niyan? Sino sa inyo ang gusto sa Amerika? Taas ang kamay. Ayaw, marami na raw doon. Canada? Wala rin. Japan? Korea? Andun, marami mga anyo nga sa'yo doon. Anyo nga sa'yo, sarang eh. Ayaw din ng Korea. Ano bang maganda? Switzerland. Sino gusto sa Switzerland? London, bridges falling down. Okay. Kung bumalik ang Panginoon, sabi ng Panginoon, o sige ikaw Sister Ruweng, gagawin kitang mayor sa Italy. Ikaw ang magbabantay ng Eiffel Tower. Sa'yo yung London Bridge is falling down. So ano ibig sabihin mga kapatid? Kung ano yung pinaglingkod natin dito, yun yung reward na ibibigay. Baka naman pagdating pa ng Panginoon, tanod pa rin tayo. O sige, ikaw ang tanod sa barangay 142 ha. Huwag kang, ayusin mo. Sipin mo hanggang sa kabilang buhay, mahirap ka pa rin. Hello po. Diba? Sa kanyang millennial reign, sabi ng Bible, babalik ang Panginoon, maghahari siya kasama ang mga mananampalataya. Tama po ba? Hello po. Baka pagdating ng Panginoon, tanod ka. Sa dami ng posisyon, hindi ka man lang naging general. Hindi ka man lang naging city councilor. Hindi ka man lang naging mayor or governor. Saan nakadepende yon? Sa klase ng ginawa mong paglilingkod ngayon. Sino sa inyo ang gustong maging mayor? Hindi ng selda, ha? Mayor ng city. Baka mamaya, mayor ako, pastor, yung may agila dito. Yun pala, kulungan pala, piniling pwesto. Sa BJMP pala siya, mayor pala ng preso. Minsan nakakatawa, pero natin naiisip, baka yung pinagkakabalahan natin dito, walang kabuluhan sa langit. Baka walang kabuluhan sa langit yung pinagkakaabalahan ng buhay ninyo. Puro kayo papogi, paganda, pero wala naman nagiging bunga. Sana okay yung may beauty, basta't merong strength. Okay yung beauty, basta't merong blessing. Diba? Ang sabi ng Bible, ang maganda raw, yung nagso-soul winning. Sabi ng Bible, how beautiful are the feet of them. Kaya tignan niyo yung mga paa ninyo.
Kahit may patay na kuko yan, maganda yan sa harapan ng Diyos. At kung meron mang patay na kuko dyan, sasabihin ko sa inyo, nakikiramay ako. Takpan nyo na lang ng cutics or artificial nail. So mga kapatid, is it worth it? Yan bang pinagkakaabalahan ninyo? Ginugugulan nyo ng oras, panahon? Ano gagawin sa inyo yan? Tama? Okay. Sabi ko nga, kahit si Mami, sabi ko sa kanya, yung pinagtatrabahuhan ninyo, kahit gaano kayo kasipag dyan, darating ang time, pag nanghina kayo, papalitan kayo ng kumpanya. Hindi sabihin ng company sa inyo na, oh, napakatapat nito. Pag to nagkasakit, sustentuhan nyo, walang ganun. Ipapasa ka sa gobyerno. Tama. Hello po, nagkakaintindihan ba? Kaya, ang pagtapatan natin, Panginoon. Dahil saan man tayo mawala sa mundo, ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Amen? Kaya nga, sana worth it yung ating pinagkakaabalahan. Psalm 13 verses 5 to 6. Behold, thou hast made my days as an handbreadth, and mine age is as nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Surely, every man walketh in a vain shoe. Surely, they are disquieted in vain, and heapeth up riches, and knoweth not who shall gather them. Kaya, tandaan ninyo palagi. Merong kwento sa Bible, sabi ng Panginoon, merong isang mayaman na nag-ipon. Ano ang gagawin ko sa lahat ng kinita ko? Puno na yung aking bangan. Gigibain ko to at gagawa ko na mas malaki. At lahat ng aking kinita, doon ko ilalagay. Hello? Anong sabi ng Panginoon? Ikaw na mangmang. Ikaw na haling na ngayong gabi, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Mapapasaan kaya ang lahat ng inipon mo? Ginugol natin buong buhay natin sa mundo. Pag nagkasakit, kayo tayo tatakbo sa Panginoon. Pag naghirap, saan tayo tatakbo? Sa Panginoon. Pag bumagsak tayo, saan tayo tatakbo? Sa Panginoon. Ang tanong, ano ang huhugutin mo sa Panginoon kung hindi ka nag-ipon? Ano yung hihingin mo sa Kanya? Sabihin mo, Lord, naalala niyo po ba nung ako'y nasa kalakasan ko kung paano ako naglilingkod? Kaya nga habang pinalalakas tayo ng Panginoon, mag-serve tayo sa Panginoon. Habang nabubuhay tayo, mag-serve tayo sa Panginoon para pag nangailangan tayo, hindi nakakahiyang manghingi kay Lord. Amen? Kasi Lord, nakita mo naman ako, naglingkod ako sa iyo. Tama po? And then last but not the least, be worry-free in choosing your priorities. Kapag pinili mo yung ginugusto mo, dapat meron kang peace of mind. Tama po ba? Dapat panalo ka kasi parang kaya mo yung ginusto kasi naniniwala ka. Tama yan. Ngayon, kapag ginugusto mo yan at alam mong hindi ka looban ng Diyos, hindi ka panatag dyan. Okay, tignan niyo po. About you or people you know and care for. Do you struggle with negative thoughts about yourself or worry about issues in your life? Hello po. Hindi ba tayo affected na mga naririnig natin? Ako nga, may pinagdadaanan ako ngayon eh. Sineshare ko nga sa kanila, sabi ko, pag-pray nyo naman ako. Kasi talagang ginugulo yung isip ko, ginugulo yung puso ko, parang mas nai-stress ako rito. Di ko alam kung anong gagawin ko. Sabi rito, do you suffer with anxiety, guilt, or fear? Alam niyo, mahirap kalaban, isip. Di ka makapag-concentrate sa gusto mo kasi may gumugulo sa isip mo Hello po. Tama. Kasi nag-aalala tayo para sa sarili natin. Tingnan nyo kapag may nararamdaman ng tao at nagkakasakit, ang isip apektado. Tama. Ano kagad ang unang pumapasok sa isipan natin pag nagkakasakit tayo? Yun totoo. Yun totoo. Hindi tayo nananakot, pero yung totoong nararamdaman natin, malapit na tayo. Tama? Humihina na ako. Nung ako nun, pag nilalagnat, sabi ko kay Mami,
Ma, parang nakikita ko yung puting kabayo. Tumigil ka dyan. Marami ka pang babayaran. Para ako sinusundo na ako. Baka tumatakas ka lang. Hindi pa. Hindi pa tayo bayad. So, isabihin, minsan parang nagkakaroon tayo ng pakiramdam na, eto na, doon na tayo. Samantalang, pwede pa tayo mabuhay ng mahaba. Pwede pa tayong gumaling. Pwede pa tayong palakasin ng Panginoon. Yung patay nga, binubuhay ng Diyos eh. Naniniwala ba kayo na ang patay binubuhay ng Diyos? Subukan nyo, sige. Bubuhayin kayo ng Panginoon. Sino gusto makasubok? Taas ang kamay. Parang, Pastor, di yata, joke yun ah. Nakakatakot yun. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Pananampalataya lang ito. You know, parang in Philippians chapter 4, verses 6 to 9, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Hello po. Anong kailangan natin na hindi alam ng Diyos? Ang sabi ng Matthew chapter 6, for your heavenly Father knoweth all these things. Tama po ba? Alam ng Panginoon yan. Pero anong sabi ni Apostle Paul? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Alam nyo, yung tatalakayin natin sa linggo, sa Sunday School, I hope na nandiyan kayo bukas sa linggo, is about prayer. Because ang issue natin dito is paano natin mapapalago yung ating relasyon sa Panginoon. Number 1 is prayer. And that is our relationship with God. Yung ating pakikipag-usap, kakwentuhan ko nga si Kuya Jun nung nandun tayo sa wildlife. Siya nag-Sunday school na kagad eh. Nauna siya sa Sunday school ko eh. Tinanong ba ako ng tinanong? Sinabi ko naman ng sinabi. Nadala naman ako ng emosyon ko. Yun, nag-Sunday school na siya. Pwede ka nang hindi umaten sa linggo, Kuya Joe. Tinuro ko na eh. Tuwan-tuwa siya. Pastor, maganda yan. Oh, siya lang po ang exempted, mga kapatid. Kayo dapat umaten. Anong ibig ko sabihin? Napakahalaga ng relasyon natin sa Panginoon. Tama? Kung gusto nating maging healthy yung ating fellowship sa Panginoon. In verse number 7, and the peace of God. Paano magiging worry-free ang tao? May pangangailangan tayo. Totoo po ba yun? Mahirap mapanatag hanggat nakikita mo may pangangailangan. Tama ba ko? Mahirap mapanatag hanggat nakikita mo may banta ng kahirapan. Paano ko papanatag, Pastor? Naghihirap kami ngayon. Hindi ko nga alam kung saan kami kukuha ng kakainin bukas eh. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw rin ba walang kakainin bukas? Sige, tanong mo yung katabi mo, ikaw rin ba wala ka rin kakainin bukas? Pag sumagot na oo, welcome to the club. May, tingin nyo lang ho sa amin, maayos kami. Pero kung tatanungin nyo rin kami, baka maiyak kayo. Hindi ho kami nagbibiro. May mga pagkakataon na talagang walang-wala. Nakailang ikot na ako sa bahay namin, bukas ng cabinet, higa ako, tulog ako, pagising ko, bukas pa rin ako. Wala pa rin. Sa panaginip ko, meron na eh. Nakailang bukas ako ng rep, bakit ganun pa rin? Tanong ko kay ate, ate, bakit walang laman yung rep? Wala naman ho tayo nilagay. Nangyayari yun, mga kapatid. Anong ibig ko sabihin? Diba? Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, hindi maging aligaga o kaya magpanik. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, manalangin. Amen? Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ni-imagine ko kanina, sabi ko, bakit may thanksgiving? Nagpe-pray ka pa lang. So parang nagpapakita ito ng pananampalataya na yung prayer mo sasagutin ng Diyos. Nagpapasalamat ka na kagad. Amen? Kasi ang totoo, ang Diyos sumasagot. Jeremiah 33:3. Tama? To me, and I will, louder please, and I will, hindi niya sinabing maybe, ang sinabi niya, sasagot.
Tama? Kaya ngayon pa lang, pasalamatan nyo na ang Panginoon. Lord, thank you. Ngayon, ang issue rito, kung kailan ibibigay, Diyos ang nakakalam. Matuto tayong mag-intay. Amen? Kasi ang hinihingi mo, provision. Tama po ba? Alam na ng Diyos yan, kahit hindi mo hingin ibibigay niya yan. Yun nga lang, matuto kang magdasal. Manghingi. Tama po ba? Mga nanay, kayo ba namamalengke pag sinabi ng anak, Nay, mamalengke ka na, kakain na ako. Kahit wala pang sinasabi yung anak, namamalengke na yung nanay. Tama ba ako, mga nanay? Mamamalengke lang ba kayo pag sinabi ng anak nyo, Nay, mamalengke ka na, kakain ako. Kahit hindi pa yan bumabangon sa higaan. May nanay na nasa palengke na, iniisip ang lulutuin, namimili na yan. Kasi alam ng nanay, kakain yan. At kapag humingi na yan ng kakainin, luto na anak, sandukin mo na lang. Minsan ayaw pang sandukin, sasandukin na kita. Kukunin mo na nga lang, ayaw mo pa niluto ko na nga joke lang yon. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Alam ng magulang nakakain ng anak. Tama? Alam ng Diyos may pangangailangan tayo. Hihingin na lang natin. Sabi ng verse number 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Amen? Kaya imbis na sa pangangailangan, ang isip mo sa Panginoon. Imbis na problema, ang isip mo nasa Panginoon. Amen? Kaya mapapanatag ka. Verse number 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Anong sinasabi niyan? Lahat ng totoo, isipin mo. Lahat ng tama, isipin mo. Yun ang mangyayari. Amen? Yun ang ibig sabihin nito. And verse number 9, and those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. And the God of peace shall be with you. Amen? Tama po ba mga kapatid? Pwede tayo mapanatag sa kabila ng kumbaga, nakakabahalang pangyayari sa mundo, pwede tayong magkaroon ng peace of mind. Yan dahil sa Panginoon. Amen? Para po sa ating paglulundo, sabi po ng Psalm 37 verse number 23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Naniniwala po ba kayo na pwede tayong hindi maligaw kung ang sabi ng Bible, ito yung ating gagawin? Ano po yun? And He delighted in His way. Ang Panginoon ang nakakaalam ng tamang landas. Kaya kung gusto mo na tahakin mo yung tamang landas, Panginoon ang hanapin mo. Amen? Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Recite nyo nga, Matthew 6:33, sabay-sabay po kayo. Okay? Begin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kung papaanong kami po ay kinatagpo mo, tinuruan ng inyo pong salita.